magandang araw no sa ating lahat. Tayo po ay nakiki-join sa ika-45th National Disability Prevention na isinagawa dito sa bayan ng South UP. So ang atin pong naging programa dito, katuwang po natin ng LGU para po doon sa mga karapatan at pribilehiyo ng ating mga persons with disability. So katulad po yung pagbibigay ng assistive devices na siya pong naging katungkulan po ng Ministry of Social Services and Development BARM. So sa katauhan po yan ng aming minister na si Attorney Raisa H. Jajuri at ng aming Provincial Social Welfare Officer po na si Hadja Emma Isali. So kami po, sila po, yung aming mga boss ay puspusan po ang pagtaguyod sa programa po ng ating mga persons with disability, lalong-lalo na doon sa lobbying po ng mga batas po ng ating mga persons with disability. No? So sinabi ko nga kanina nung nagsasalita ako, yung 7 karapatan nga ng ating mga PWD ay dapat nilang matamasa sa bawat local government unit. Kasi ito po ay katungkulan ng ating LGU, yung ating mga PWD ay bigyang pansin, bigyang diin at bigyang halaga sa mga programa po dahil ito po ay nakaakibat sa kanilang sinasabi nating pondo ng bayan ay kasama po ang ating mga persons with disability. Yung sinasabi nating program, projects and activities ay dapat po talaga nilang maramdaman yon na maibigay ng mga LGU po natin. Kasi kung hindi po natin na ipaparamdam ito sa ating mga PWD, hindi na po natin ma-exercise yung kanilang mga karapatan na sinasabi po natin. Yung karapatan nila po sa edukasyon, karapatan nila sa kalusugan, karapatan nila sa employment, trabaho, karapatan nila sa auxiliary and social services, karapatan sa accessibility law. Yung mga ramps natin sa mga opisina dapat friendly para sa ating mga PWD. Karapatan po sa komunikasyon. At the same time, yung karapatan po nila sa rights of suffrage po nila, yung pagboto, bumoto at magrehistro yung ating mga PWD no, sa ating community o komunidad. Saan po siya nakapaloob, sir? Under Republic Act 7277. Na-revise po yan ngayon, naging Republic Act 9442. Ito po yung nadagdagan yung mga rights and privileges ng ating mga PWD. Yung privileges na sinasabi naman natin, yung discount nila sa paggamit nila ng kanilang ID, no, sa groceries, sa medicine, and then doon sa mga hotel, accommodation, transportation at marami pang iba. Based doon sa design po ng ating Department of Trade and Industry, sa ating Department of yung sa drug, sa DA or what. So yun po yung mga sinasabi natin ng mga pribilehiyo ng ating mga persons with disability. So itong araw na ito is the first day pa lang of your week-long celebration? Actually, itong celebration na ito ay sinasaga every 3rd week of July. So ito nahuli lang ang South UP dahil sa marami silang programa po na naka-line up. So ito ay napag-iwanan siguro kaya ngayon na sinasagawa. So every 3rd week of July po, ito po yung paggunita natin sa ating sinasabing The Great Paralytic na si Apolinario Mabini. Every 23rd of July, kaarawan po ni Apolinario Mabini yan. So ito rin yung time na binibigyang diin o binibigyang pansin ang grupo po ng mga persons with disability po sa ating. So bukod ngayong araw, meron pang mga susunod na mga activities? Sa different municipality po, nasa province of Maguindanao po tayo, lahat naman po, almost ang 36 municipality ng ating Maguindanao ay nagsasagawa ng ganitong programa. Kasi isa rin po ito sa naging indicator po ng ating Seal of Good Governance na parte ng LGU na ma-i-prepare, mabigyang pansin yung ating mga PWD. So far, sir, ano po yung bigay po natin ng stipend katulad ng senior citizen, yung kalinga para sa may mga kapansanan. Ito ay kauna-unahang nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ibang region parang wala itong ganito. Dito lang nauna ngayon dahil sa inisyatibo po ng mga pamunuan ng BARM ay na-design din po yung stipend na tinatawag natin na nagkakaroon tayo ng monthly allowances sa ating mga PWD, 500 pesos a month po yan. So ito ay binibigay quarterly or annually. O depende po sa programa na po ng LGU kung kailan nila pwedeng i-release itong sinasabing monthly stipend po para sa ating mga persons with disability. So maybe no po, sir,
meron po tayong mga allocation assistive device na nasa office po natin. Ito ay kinakailangan lamang na ma-assess, mai-refer po ng ating mga LGU, ng mga kabaranggayan natin doon sa kanilang municipal social welfare para po ipaparating sa opisina po natin sa probinsya, dahil doon po ay nire-review po natin yung mga kaukulahang dokumento para maka-avail po sila. Yes po, applyan po nila yan, submit po sila ng mga requirements, and then depende po yan sa assessment ng ating municipal social welfare kung talagang anong pangangailangan nila, crutches pa, wheelchair pa, o yung single cane o what. Tunayan, meron po tayong matagal nating kapartner itong Davao Jubilee Foundation. Sila po ay funded ng ICRC, yung International Red Cross. So nagbibigay po sila ng libreng prosthesis of artificial leg. So ang ginagawa po lamang natin, nagtatandem tayo sa kanila, dinadala po natin yung mga client natin doon mismo sa kanila para ma-assess nila, ma-refer, titingnan nila, and then that's the time kung ano yung pwedeng maibigay nila po ito, like prosthetic or artificial leg doon sa mga putol po. Meron din po silang sa hearing aid, and then meron po tayong sa mata para po sa kanilang programa. Ay, marami po. Sa Tibocure, yung mga bata po na may club foot, so nagbibigay libre operasyon din po sila. So dinadala din po natin sa Tibocure. Ito po yung stakeholder din po natin sa partner para sa programa po na katulad nito. Yes, sir. Thea Bilkain from Adolescent TV News Online. Sir, ngayong araw po yung pagkulitan ng 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week na supposed to be sa July 5, right? Supposed to be, isinagawa ito nung July. Yeah, supposed to be sa July. Every third week of July. Every third week of July. So, na-extend dahil na-busy ang... Oo, dahil may mga nakaline up ang program itong ating mga LGU. So, inahabol naman din kahit paano, isasagawa pa rin nila. Okay, sir. So, naging matagumpay po yung sinagawa ngayon. Unang po katanungan, ilan po yung nakatanggap ngayon ng wheelchair? Sa ngayon, meron tayong 3 wheelchair na nai-award doon sa identified clients na nag-qualify. And then meron tayong 2 quad cane. Yung quad cane yung may 4 na paa, yung may hawakan, quad cane ang tawag doon. And then dalawang single cane, yung katulad ginagawa ko yung isang paa lang, single cane. At saka mayroon pong isang crutches, yung para po sa kilikili, crutches. Maliban doon, sir, may cash assistant po ba? Hindi ko na alam kung meron kasi sa so far yun lang po ang ating naibigay ngayon. Nagbigay din po kayo ngayon. ng mga ayuda, sir? Nagbigay din kayo ng mga kits? Ang LGU na po ata ang makasagot niya kasi sa kanilang panel. Ang sa atin lang sa Ministry of Social Services in partner doon sa LGU ng South OP, katuwang yung ating MSWO, yun lang ang ating ibinigay, yung mga na-identify po ni MS na mga nangangailangan ng assistive devices. So marami pa po tayong So sir, pangalawang tanong ko po, sapat po ba sa mga PWD yung nabigyan ngayon ng mga equipments? Sapat po ba sa kanila? Tingin ko malaking bagay ito sa kanila, lalo na sa mobilization nila. Dahil talagang kinakailangan nila ito, no, sa pangaraw-araw nilang gawain. Kasi kung talagang wala itong devices na itinutulong natin sa kanila, nakikita talaga natin yung sitwasyon nila na hindi naman siguro magandang sabihin na kawawa, pero talaga nakikita natin na kailangan nila ng kaagapay na mayroon ding device para masustain lang yung kanilang pamumuhay. Mabigyan ng daan. So nabanggit po niyo kanina yung mga child na merong clifflet. Yeah? Clifflet. Yes po, tama. Sa totoo, meron po tayong partner po from Manila, yung Smile Train na gumagawa ng ganitong aktibidades. NGO rin po ito sila. So every year, parang twice silang pumupunta dito sa atin sa Mindanao para mag-conduct ng libreng operasyon para doon sa mga bingot at saka yung mga cliff-footed. So katunayan na itong year, 2, doon natin sinagawa sa regional hospital. So in-invite at nag-announce po tayo sa all 36 municipality na i-gather yung mga bata na nangangailangan ng ganitong operasyon para matulungan po natin, libre po ito, at may kakibat din po mga gamot na binibigay sa kanila ng ating partner na lineages, yung Smile Train po from Manila. So sir, kanina nakita po natin meron din half na yung paa niya hanggang tuhod. So may possibility ba na matulungan din ito para makalakad ng maayos? Definitely, kaya nga,
nag-usap kami kanina ng MS ninyo, nakita natin yung isang client kanina na talagang kailangan niya ng artificial leg. Actually, nabigyan na siya ni Sir Alinor ng crutches. Kung sa tingin natin, hindi enough na yun ang kinakailangan talaga niya ng crutches. So, dapat yung paa na makalakad siya ng matuwid at makatrabaho siya ng maayos. Sir, yung bang discrimination, sir, or yung right nila sa employment, na ano ba talaga? Yan po ang patuloy nating nilalabi, no, sa mga LGUs kasi ito po yung naging mandato ng tanggapan namin yung MSSD na dapat palakasin yung advokasya para sa ganitong mga programa nga, yung employment, discrimination natin sa employment, discrimination doon sa pag-aaral ng mga bata, doon sa livelihood na binibigay para sa mga persons with disability. So tayo po ay puspusan yung ating pakikibaka. Kasi sa labor code, sir, nasa batas po kasi talaga natin yan. So hindi naman siguro pwede nating talagang awayin natin yung mga LGU. So ang ginagawa lamang po natin ay nakikiusap tayo sa kanila. Ito po ay batas. Ito po ay dapat maipakwa natin sa ating mga PWD na tulungan natin sila. Kasi napapaloob na po ito sa ating Republika. So sir, yung mga PWD ngayon sa iba't ibang barangay po sila? Sa mga barangay levels naman po, nasa LGU na po yun. So sila na yung nag-spread out doon sa mga locality din nila, within the community nila, kung ano yung pinapaabot natin sa kanila. Okay sir, panawagan po sa iba pang mga merong personal with disabilities kung So ano ito, po yung dapat nilang gawin. Pinapaabot po natin sa ating mga persons with disability, yung katulad kung may mga kapansanan, no, huwag po tayong mahiya, dapat po tayong makijoin at ipaglaban natin yung ating karapatan kasi ito lang yung paraan na makakatulong din po sa atin, no? Para tayo ay ma-empower, para po tayo ay mabigyang tulong ng ating panggobyerno. So, hinikayat natin sila na lumabas at alamin yung kanilang mga karapatan. Lumapit po sa opisina ng LGU, lalong-lalo na doon sa office po ng Municipal Social Welfare, kung ano yung pwedeng maitulong natin sa inyo. At saka yung para sa mga PWD naman po na talagang indigent, na walang-wala, no? So pwede po kayong dumulog sa opisina ng inyong Municipal Social Welfare para po applyan yung sinasabi nating programa po ng MSSD, yung stipend po o kalinga para sa may kapansanan. Kasi po may criteria po tayong tinitingnan dito. Una-una yung talagang hindi na nakakapagtrabaho, pangalawa yung talagang walang-wala o mahirap po, at saka yung disability po ay naging hadlang na sa kanyang paghahanap buhay po sa pang-araw-araw. Okay sir, maraming salamat po. Yan po ang ating panayam sa PWD Coordinator MSSD Maguindanao. Walang iba pa si Sir Nestor Cabigas. Maraming salamat. Thank you so much sir and have a nice day.